Mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating ginagawang pag-aaral at pagbibigay buod sa natapos po nating 5 araw na devotional ayon pa rin sa Heidelberg Catechism. Gaya po ng aking binanggit nung nakaraan, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng Heidelberg Catechism kung saan tinatalakay natin yung grace part, yung deliverance part, kung saan pinag-aaralan natin kung paano tayo niligtas, tinubos o pinalaya ng Diyos mula sa ating mga kasalanan at mula doon sa naging miserable nating kalagayan. At napagtanto nga natin, napag-aralan natin na ito ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng nag-iisang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Balikan po natin sandali yung ikapitong araw ng Panginoon, yung Lord's Day 7, question and answer 20. Tinanong po sa atin, kung gayon, ang lahat bang tao na napahamak kay Adan ay naligtas sa pamagitan ni Kristo? Tinatanong po sa atin na ang lahat ba ng tao na napahamak dahil sa unang Adan ay automatically or by default ligtas na rin sa pamagitan ni Kristo? Ang sagot po ay hindi. Ang ligtas lamang, sinagot sa atin, ay yung mga kabilang lamang kay Kristo at tumanggap ng lahat ng kanyang pagpapala sa pamagitan ng tunay na pananampalataya. So, dalawa lamang po ang uri ng tao according sa Scripture. Ang una ay yung mga kabilang at nananatili kay Adan. At yun ay ang lahat ng tao. Kabilang tayong lahat, yung buong sangkatauhan, dahil wala namang naipanganak na hindi nanggaling kay Adan at Eva. Iba na lamang sa ating Panginoong Kristo na mapag-aaralan natin in the future. But all human race ay nagmula sa unang Adan. Si Eva, ang kanyang pangalan, Eve, is the mother of all living. So, maunawaan natin na ang lahat ng tao ay naapektuhan, na sadlak, nalugmok sa kasalanan at sa miserable nitong resulta dahil sa kasalanan na nagawa ni Adan. At nilinaw sa atin yan ng Romans chapter 5 verses 12 to 21. Now, kung ang lahat ng tao sinasabi sa atin ay napahamak dahil sa unang Adan, ang lahat din ba ay naligtas sa pamagitan ng ikalawang Adan o sa pamagitan ni Kristo? Ang sagot ay hindi. Nililinaw sa atin na ang lahat lamang, ang mga tao lamang na nakipag-isa, naiugnay o napabilang sa ating Panginoong Kristo sa pamagitan ng tunay na pananampalataya ang mayroong kaligtasan. Uulitin ko po. Ang lahat ng tao na napahamak, ang lahat ba ng tao na napahamak kay Adan ay naligtas sa pamagitan ni Kristo? Hindi. Yung mga kabilang lamang sa ating Panginoong Jesus sa pamagitan ng tunay na pananampalataya ang mayroong kaligtasan. Kaya sa susunod na katanungan, lilinawin sa atin. So napakahalaga pala na tayo ay magkaroon ng tunay na pananampalataya dahil yun ang ibinigay na instrumento ng Diyos para mapasa atin yung ginawa ng ating Panginoong Jesus na kaligtasan para sa atin. So pagdating ng question and answer 21, ano ang tunay na pananampalataya? What then is true faith? Kung ang daan ng kaligtasan o kung ang pamamaraan ng Diyos upang mapasa atin yung kaligtasan sa pamagitan ni Kristo ay through faith, sa pamagitan ng pananampalataya, kailangan nating sagutin yung napakahalagang tanong. Ano nga ba ang tunay na pananampalataya? At pinag-aralan na natin last time ang tunay na pananampalataya. So, mayroon itong dalawang bahagi, no? Mayroong sure knowledge and wholehearted trust. No? Tiyak, wastong kaalaman at kaunawaan at taus-puso at buong pusong pagtitiwala. Saan? Ano yung object ng ating pananampalataya? Walang iba kundi ang mabuting balita. Ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang ginawa para sa atin, at ang lahat ng pangako na kalakip nito. At nilinaw sa atin na ang dapat maging object o pinatutukuyan, pinaglalagakan ng ating tunay na pananampalataya ay ano? Ang lahat ng ipinangako sa atin ng mabuting balita, kung saan ito ay sinamarize daw sa atin ng Apostles' Creed. Binanggit ko na po sa aking mga preachings in the past na para mas maunawaan natin, ang gospel o ang mabuting balita, specifically ni-reveal sa atin
ng banal na kasulatan, ito ay patungkol sa ating Panginoong Jesus. Ito ay balita, mensahe patungkol sa persona o kung sino ang ating Panginoong Jesus at ano ang kanyang ginawa para sa atin, yung kanyang pagsunod, kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. So that's the gospel in its very specific meaning. Ang gospel, mabuting balita, ay mensahe patungkol kay Kristo at sa kanyang ginawa. At binanggit ko, in connection sa Apostles' Creed, kapag zoom out natin, mas nilawakan natin yung ating perspective at pagtingin doon sa gospel, which is the person and work of the Lord Jesus Christ, magandang summary ang Apostles' Creed. Dahil kapag zoom out natin yung gospel, which is Christ and His finished work, mauunawaan natin na hindi lang pala ito yung nilalaman ng gospel. Ito ay mas malawak pa. Ito ay patungkol sa kung sino ang Diyos, the persons of God, at ano yung ginawa ng Diyos na ito. Ano yung ginawa ng tatlong persona ng Diyos na ito para sa atin. So kung i-zoom out natin yung gospel, it is the persons of God and the works of this triune God. Sino ang Diyos at ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. At yun nga yung magandang nailathala sa atin, na summarize sa atin, ibinuod sa atin ng Apostles' Creed. Kung sino ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. At ano ang ginawa ng Diyos na ito? Ano ang ginawa ng Diyos Ama para sa atin? Ano ang ginawa ng Diyos Anak para sa atin? At ano ang ginawa at patuloy na ginagawa ng Diyos Banal na Espiritu para sa atin? Kaya nga sa last part ng 7th Lord's Day at sa unang bahagi ng Lord's Day 8, sinamaray siya sa atin. Sisimulan na ng Heidelberg Catechism, i-expound, i-elaborate, talakayin sa atin ang kabuuan ng articles of the Apostles' Creed. Dahil again, ito yung dapat nating panampalatayanan. So, tatandaan niyo yung magiging transition. Ang lahat ay nalugmok sa kasalanan at sa misery dahil sa pagkakasala at pagkahulog ni Adan na ating ninuno, our federal head. So, ang lahat ng tao, all have sinned and fall short of the glory of God, dahil sa kasalanan. At ang kasalanan na ito ay pumasok dahil sa kasalanan ni Adan. Malinaw na iyan sa atin. Now, para tayo ay maligtas, kailangan tayong mapabilang sa ikalawang Adan. Kailangan tayong mapabilang sa ating Panginoon Kristo, at ito ay sa pamagitan ng tunay na pananampalataya. Pag-aralan na natin ano ang tunay na pananampalataya at sino at ano ang dapat nating panampalatayanan? Yung Apostles' Creed. Yung Gospel, and pag zoom out natin yung Gospel, yung Apostles' Creed. Ang dapat nating wastong nauunawaan at buong pusong pinagkakatiwalaan ay ang mabuting balita na sinamarais din naman sa atin ng kabuuan ng Apostles' Creed. So ngayon, aaralin na natin, sisimulan na nating patuloy na maunawaan at buong pusong pagkatiwalaan ano ba yung inilalahad sa atin ng Apostles' Creed. So malinaw po. So kapag pag-aaralan na natin ngayon yung Apostles' Creed, tatandaan natin, okay, kailangan ko itong maunawaan, kailangan ko itong buong pusong pagkatiwalaan. Dahil ito yung nararapat na maging object ng aking pananampalataya. Kaya sa ating pong pag-aaral ngayon, sa araw ng Panginoon, ikawalong araw ng Panginoon, Lord's Day 8, question and answer 24 to 25, i-introhan na sa atin yung Apostles' Creed. Okay, bago yon, basahin ko muna yung question and answer 22 ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 7, para lang ma-refresh tayo sa kabuuan ng Apostles' Creed. Ano ang mga artikulong ito? Ano yung articles of faith? Ano yung Apostles' Creed? Ang sagot, sa Tagalog, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, at kay Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, ating Panginoon, ipinaglihi ayon sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdusa sa paglilitis ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, bumaba sa impyerno. Sa ikatlong araw ay nabuhay na muli mula sa mga patay, umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon, babalik siyang muli upang hatulan ang mga buhay at mga patay.
Sumasampalataya ako sa banal na spirito. Sumasampalataya ako sa banal na pangkalahatang iglesia, sa kapulungan ng mga banal o pinabanal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan at sa buhay na walang hanggan. Amen. So, familiar tayo lahat, no, sa English, kino-confess natin every Lord's Day. Pero as we go through, sisikapin natin na pag-aralan sa Tagalog na salin. Kaya pagdating sa Lord's Day number 8, question and answer 24 and 25, it is all about the Apostles' Creed, yung introductory part ng Apostles' Creed. Question and answer 24, paano nahahati ang mga artikulong ito? Paano na-divide? No, yung Apostles' Creed para mas lubos nating maunawaan, ma-familiarize tayo at talagang maisa puso natin. Nahahati ito sa tatlong bahagi. Ang una ay tungkol sa Diyos Ama at sa pagkalikha sa atin. Yung unang bahagi is all about the Father, God the Father, who is, the creator of all things. God the Father and creation. Pagkalikha sa atin. Ikalawa ay tungkol sa Diyos Anak, God the Son, at sa pagkatubos sa atin, yung ating redemption. At ikatlo ay tungkol sa Diyos Espiritu Santo o Banal na Espiritu at sa pagpapabanal sa atin, yung sanctification. So, tatlong major parts ng Apostles' Creed, all about, first, God the Father and our creation, bahagi ng creation, yung providence, and then God the Son at yung ating redemption, kung paano tayo iniligtas, and then pangatlo, yung God the Holy Spirit, kung paano ina-apply ngayon yung ating redemption, which is yung sanctification o yung pagpapaging banal sa atin, patuloy ng banal na espiritu. So napakaganda mga kapatid, pagdating ng question and answer 25, yamang may iisang banal na Diyos lamang, bakit tinatawag pang Ama, Anak, at Banal na Espiritu? So napakagandang tanong mga kapatid, dahil ang Apostles' Creed is a Trinitarian Creed. Ipinapahayag sa atin na yung Diyos na dapat nating panampalatayanan ay mayroong tatlong magkakaibang persona. Tatlong magkakaiba at magkakapantay na persona. Kaya pagdating sa question and answer 25, tinutulungan, of course, sa context ng Heidelberg Catechism in light ng pagiging dominante ng Roman Catholic false church during that time, and even yung mga heresies sa kanilang paligid. At sa atin ngayon, nililinaw, na bakit pinaglalagakan natin ng tunay na pananampalataya, yung gospel at yung ginawa ng ating yung lahat ng pangako na kalakip ng gospel na sinama rin sa ating Apostles' Creed. At pag tinignan natin yung Apostles' Creed, ito ay Trinitarian. Pinapahayag nito na mayroong tatlong persona ang Diyos. Hindi tatlong Diyos, nag-iisang Diyos, ngunit mayroong tatlong magkakaibang persona. Kaya pagdating sa question answer 25, yamang may iisang banal na Diyos lamang. Bakit tinatawag pang Ama, Anak, at Banal na Espiritu? Napakaganda ng sagot mga kapatid. Sa answer 25, sapagkat ipinahayag ng Diyos, sapagkat ito ay ipinahayag ng Diyos sa kanyang salita. Ganun lang kasimple. Ganun ka straightforward, kasimple ang confession. Dahil ito, sinasabi ng principal author ng Heidelberg Catechism na si Zacharias Ursinus at si Olivianus. At marami nga nagsasabi na si Olivianus yung sa exposition ng Heidelberg Catechism. Bakit sinasabi sa atin na mayroong tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo? Sinasabi nga rin ng Scripture na dadaanan natin mamaya na iisa lamang ang Diyos. Ang sagot sa atin sa 25, answer 25, sapagkat ito ang ipinahayag ng Diyos sa kanyang salita, na ang tatlong magkakaibang persona na ito ay nag-iisang tunay at walang hanggang Diyos. Sa madaling salita, because the Word of God revealed to us that there is only one God, but this one and true God is existing in three distinct equal persons. Kaya ang akin pong naging sermon, last evening service, according dito nga, ay pinili ko pong passage ay yung Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 5. Ito yung tinatawag nating Shema. Yung Shema po ay Hebrew word ng hear, makinig, listen. At ito ay ina-apply ng mga Hudyo kahit hanggang sa mga panahon po na ito, sa mga Hudyo na kumikilala pa rin sa Diyos in light of the Old Testament.
So babasahin ko po no yung naging main passage ng aking evening's exhortation at ito nga yung maglalahad sa atin na yes, pinahayag ng Diyos na iisa lamang ang Diyos. Basahin ko po sa English at Tagalog. Sa ESV, Hear, O Israel, Deuteronomy 6:4-5. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. Sa Tagalog, makinig kayo, mga mamamayan ng Israel. Ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon lamang. Ibigin niyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at ng buo ninyong lakas. At tatlo lamang po ang aking naging puntos. Tatlong C. Yung call, which is yung pagtawag nga, no? Hear, O Israel, Shema. No? Makinig. Dahil nga palagi natin na hindi lamang ng mga Israelita, tayo rin. Madalas natin itong nakakalimutan. So, kailangan ipaalala palagi sa atin. Ano yung dapat nating pakinggan? Ano yung dapat nating isa puso? At dapat nating panampalatayanan? Yung confession na dapat nating i-confess. The Lord our God, the Lord is one. The Lord, yung L-O-R-D dito, yung tetragrammaton, ito yung covenant name, personal name ng Diyos na kanyang ipinahayag kay Moses bago niya palayain ang mga Israelita sa Ehipto. At sinasabi dito sa Deuteronomy, pinapaalala sa mga Israelita, yung sumunod na generation na papasok sa Promised Land, hey, alalahanin nyo, Yahweh, yung Yod, Hey, Vav, Hey, yung Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, siya ang ating Panginoon, siya ang ating Diyos. Maraming mga Diyos-Diyosan ng mga tao sa ating paligid, pero si Yahweh, na siyang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, Diyos na nagpakilala kay Moises, at Diyos na nagpalaya sa mga Israelita sa Ehipto, at ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sinasabi ni Moses sa mga Israelita, siya ang ating Diyos. At siya ay nag-iisang Diyos. The Lord is one. Wala siyang karibal, wala siyang kapantay. Siya ay nag-iisang Diyos. No rivals, not divided, no equal. Yan po yung aking binigyang diin sa ating naging exhortation. Ito ay banta o paalala, warning para sa polytheistic culture na ginagalawan ng mga Israelita during that time at maging sa ating ginagalawan ngayon. Maraming mga false religions pa rin ang naniniwala sa maraming Diyos. Ngunit para sa atin, tayong mga Kristiyano, naniniwala tayo na iisa lamang ang Diyos. Tayo ay naniniwala sa iisang Diyos. Monotheistic. Call, Hear, O Israel, confession, the Lord, our God, the Lord is one. And then, ang nararapat na maging commitment natin, letter C, ikatlong puntos, commitment. Ano yon? You shall love this one true God. Kailangan yung, nararapat yung ibigin, nararapat kayong tumugon sa pamagitan ng buong pusong pag-ibig, buong isip, buong lakas. You shall love the Lord your God with what? All your heart, soul, and your might. At sa pagpapatuloy ng divine revelation, dinagdagan iyan maging sa ating naging daily devotion, no? Inisa-isa ko po iyan, yung with all your heart, soul, strength, and then your mind. Paano natin iibigin ng Diyos sa pamagitan ng ating buong pagkatao. Dahil yun ang nararapat na maging tugon natin sa nag-iisang tunay na Diyos, si Yahweh. Buong inaibigin natin siya, sambahin natin siya ng buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. Itong tunay at nag-iisang Diyos na ito na nagpakilala at nagpahayag ng kanyang sarili, no, bilang iisang Diyos, ay dapat nating sambahin at ibigin ng buo nating pagkatao. At in light of our study sa Heidelberg Catechism, itong Diyos na lumikha ng langit at lupa sa Genesis chapter 1 and 2, lumikha sa atin. Itong Diyos na tumawag kay Abraham, itong Diyos na nakipagkasundo, nagtalaga ng kasunduan sa bansang Israel. Itong Diyos na nangusap dito sa Deuteronomy chapter 6, 4-5. Sa patuloy na pagdaloy, no, sa pag-progress ng divine revelation na ipahayag sa atin na itong nag-iisang
Diyos na ito ay mayroong tatlong magkakaibang persona. Hindi ito sa New Testament lang naging malinaw. No? Although, of course, may progress nga, mayroong pag-develop nung pagpapakilala ng Diyos. Pero sa chapter 1 pa lang ng Genesis, kahit papaano, ipinapahayag na sa atin ng Diyos yung kanyang kalikasan bilang isang Diyos na mayroong tatlong persona. Alam natin, in the beginning, God created the heavens and the earth, and then nilinaw din sa atin, the Spirit of God was hovering over the waters, face of the waters, and then, pagdating ng John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was in God. All things were made through Him. Sa pamamagitan ni Kristo, na siyang Word, yung Logos, ay nalika ang lahat. So, nililinaw sa atin ng Scripture na itong tunay at nag-iisang Diyos na ito ay mayroong tatlong persona. No? Sa flow ng redemptive history, sa flow ng divine revelation, naunawaan natin na itong Diyos na ito ay mayroong tatlong persona. Pagdating sa New Testament, mas binigyang linaw ang ating Panginoon Kristo. Ano yung pinaka nagiging ginagamit nating mga clear evidences of the Scripture, testimony of the Scripture, na ang Diyos ay iisang ngunit may tatlong persona? Yung baptism ng ating Panginoong Jesus, Matthew chapter 3. Binautismo ng ating Panginoong Jesus, nangusap ang Ama mula sa kalangitan at bumaba ang banal na Espiritu sa anyong dove, sa anyong kalapati. At nilinaw din sa atin, sa patuloy nating pag-aaral, na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos. Ang banal na Espiritu ay tunay na Diyos. Pagdating ng Great Commission, all authority, Matthew chapter 28, verses 18 to 20, sabi natin Panginoon Kristo, all authority in heaven and earth has been given to me, therefore, go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ginamit ito ng mga apostol. Apostol Pablo, 2 Corinthians 13:14, the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, pertaining to the Father, and the fellowship of the Holy Spirit. So, may kita natin mula sa lumang tipan, and then mas naging malinaw sa pagdating ng ating Panginoon Kristo sa gospel accounts, kung paano pino-formulate ng mga apostol, ina-address ang Diyos, malinaw na yung three distinct equal persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At pag binasa natin yung mga epistle, gaya ng Ephesians chapter 1, makikita natin, in light of our redemption sa ating kaligtasan, yung economy ng ating redemption, kung paano tayo niligtas, nililinaw sa atin yung kung na ang Diyos, na ang Ama ang namili at nagtalaga, si Kristo ang nag-accomplish ng kaligtasan para sa atin, ang banal na Espiritu ang nag-a-apply sa atin at ginawa ng ating Panginoong Jesus. From the Scripture, Old Testament, New Testament, early Christian church, na nag-develop itong doktrina na ito patuloy, mas nagiging malinaw sa atin. Nicene Creed, Athanasian Creed, Reformed Confessions, against sa mga maling katuruan patungkol sa essence, nature, and persons ng ating Diyos na pinaniniwalaan. So, lahat ng ito mga kapatid, binilisan ko na lang dahil lahat ng ito ay mas patuloy nating pag-aaralan as we move forward. But for now, nais kong maging malinaw sa atin, ang ating tunay na pananampalataya ay dapat nating ituon, ilagak sa nag-iisang tunay na Diyos. At ang Diyos na ito, mula sa kanyang salita, ay nagpakilala at nagpahayag na siya ay iisang Diyos, ngunit mayroong tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ito yung malinaw na inihahayag sa atin ng Apostles' Creed sa unang bahagi, talking about the Father and our creation and providence. And then, sa ikalawang bahagi, talking about God the Son, our Lord Jesus Christ. Ano yung kanyang ginawa, di ba? Yung kanyang pagkakatawang tao, pagdurusa, kamatayan, muling pagkabuhay, pag-akyat sa langit, kanyang muling pagbabalik, and then ang banal na Espiritu. Patuloy na kanyang pagkilos sa atin ngayon, sa konteksto ng church,
at hanggang sa kalubusan ng ating kaligtasan. All this to say, mga kapatid, no, na ang ating pananampalataya, through faith, ay nararapat magkaroon ng tama, wastong, kaunawaan at kaalaman patungkol dito sa tunay at nag-iisang Diyos na ito, na nagpakilala at nagpahayag ng kanyang sarili sa pamagitan ng banal na kasulatan. At itong Diyos na ito ay dapat nating kilalanin, dapat nating sambahin. Hindi lamang paglaga ka ng tunay na pananampalataya, kundi kaakibat ng tunay na pananampalataya, no, ay tunay na pagsamba. Buong pusong pag-ibig, no, ng hindi lang ng puso, kundi ng isip, lakas, at kaluluwa. Dahil ito ang panawagan ng Diyos sa atin. This is still the great Shema. And in light of the gospel, dahil sa ginawa ni Kristo, tayo ngayon ay makakatugon sa Diyos. Na dahil siya nga ang tunay at nag-iisang Diyos na lumikha sa atin, nagligtas sa atin, nagpapanatili sa atin, hanggang sa huli, ang nararapat natin na maging tugon ay walang iba kundi tunay na pagsamba, tunay na pananampalataya, pag-ibig, nagmumula sa ating puso, sa ating isip, sa ating lakas, at sa ating kaluluwa. At nawa mga kapatid sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng Heidelberg Catechism, ng Apostles' Creed, no, mula sa kapahayagan ng banal na kasulatan, ang dalangin ko ay patuloy tayong lumago sa ating pagkaunawa, tamang pagkaunawa, tamang kaalaman patungkol sa kung sino ang Diyos. At lumago ang ating pagkaunawa sa kung gaano kadakila ang ginawa at ginagawa ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo para sa ating ikabubuti at para sa kanyang kaluwalhatian. At yun nawa ang ating maging direksyon sa patuloy nating pag-aaral. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.